liwanag ni Kristo habang buong kagalakan nating hinihintay ang kanyang pagdating, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagalan natin ba? Hindi na. Ang mamumuno sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay si Reverendo Padre Boying Peralta, OFM Capuchin. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. Atin ding pahalagahan, recognize ang presensya ng ating mga katabi. Tayo bumati sa kanila ng isang magandang gabi. Mga kapatid, sa linggong ito, sa ating pagdiriwang at ang mapansin, 3 kandila na ang may sindi sa ating koronang pang-Adbiento. Ano po? At yung pangatlo ay kulay rosas. Po.
tulad ng damit ng pari. Dahil ito po yung panahon o linggo na nalalapit ng Pasko, tayo pumapasok sa kagalakan ng buong simbahan na po dahil ang Mesiyas ay narito na. At ang misang ito ay isang bangkete, isang masaganang hapunan. At sa mga hapunan, minsan sa tagumpay na po, sa ating congratulations, sa isa't isa, tayo may nagtataas ng mga alak, mga kupeta. No? Ang sasabi natin, cheers! Di ba? Congratulations! Apa? Yan, kasama ng simbahan ngayon, ay nagagalak. Ating tatas sa ating kamay, kanan, sabihin natin, #cheer up. Okay? Sabay-sabay nga po, taas ang kanang kamay. 1, 2, 3. #cheer up. Yan, ano po? Sa diwan po salamat, papuri, tayo ay magkaisa sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating kilalanin ang habag at awa ng Diyos. Ating hilingin sa Kanyang patawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang panabik ng iyong sambayanan. Sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal, pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpasalamat sa iyong kaloob. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan.
Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, "Huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan, babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Pagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kayong 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at tinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya,
Huwag kayong sumingil na higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghingi kanino man pamagitan ng pamimilit o nagpaparatang ng di totoo. Masihan kayo sa inyong sahod. Sagot niya. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang inihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit darating ang kasunod ko na magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang mga bagay ang pinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang bawat Eucharistia, mga kapatid, ay isang napakalaking bangkete. Napakalaking pagdiriwang. At ito'y larawan din ng ating bangkete, gaganapin, kapiling ng Ama, pagdating ng panahon, lahat tayo ay magdiriwang magagalak, sama-sama sa harap ng Ama. Ngayong linggo ito, binanggit ko kanina, yung kulay rose na kandila may sindi na. Dahil pinapahayag ng simbahan ngayon ang diwa ng kagalakan sa buong simbahan. Nagagalak tayo dahil pinapahayag ng simbahan, narito na ang Mesiyas. Kagabi tayo, nasang gabi sa balita, di ba? Yung mga nakapasa sa bar examination, ang sasaya nila. At sa aking palagay, yung mga yon ay nagkakaroon ng mga kainan, salo-salo, pasasalamat. Sigurado ako, kagala ka na yon, sabihin, toast tayo, cheers, cheers, di ba? Yan. Ganun din po dito, ngayon sa ating pagdiriwang, mga kapatid. Nasa atin na ang Mesiyas, tayo'y nagagalak. Kaya nga bilang gabay sa ating pagdiriwang, sa ating pagninilay sa misang ito, ang ating gabay ay #CheerUp. Okay? Sabay-sabay nga po tayo. Taas ang kanang kamay. 1, 2, 3. #CheerUp. Yan. Paano natin masasabing cheer up? Tayo nagagalak. Una, maniwala tayo, manalig tayo, ang Mesiyas narito na sa ating piling. Narito na. Kung ating napakinggan ng unang pagbasa ayon kay Propeta Sophonias, napakaganda, mga kapatid. Ano sinasabi ni Propeta Sophonias? Huwag kayong matakot. Ang tagapagligtas nandyan sa inyong piling. Ang kaparusahan inalis na sa inyo. Kayo pinagtanggol sa inyong mga kaaway. Pinalayas na niya ang inyong mga kaaway. Ang Panginoon mismo ay umaawit sa galak sa inyong piling. Siya, ang Panginoon, ang nangunguna sa pag-awit ng kagalakan dahil nasa piling na ninyo ang Mesiyas. Ito pinapahayag sa atin, mga kapatid. Sa linggo ito ng Adbyento, pangatlo, Sunday of Hope,
Di ba? Ito yung sinasabi, ay magalak. Oh, ganon din, di ba? Sa Salmo Responsorio, di ba? Oh, yung bayan na kadaranas ng presensya ng Diyos, umaawit ng papuri. Pagdating sa pangalawang pagbasa, yun din, no? Katumbas ng pinapahayag ni San Pablo sa kanyang mga tagapakinig, di ba? Ang diwa ng kagalakan dahil nandito na ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga sa misang ito, mga kapatid, at sana pagkatapos ng misang ito, pag-uwi sa bahay mamaya, no? Hanggang Pasko, sana walang uuwing malungkot, no? Walang uuwing lulugo-lugo. Yung dalawang kamay nakasuksok sa bulsa. Parang si Fernando o Junior, di ba? Uwi tayo mamaya ng may kagalakan. Dahil sa misang ito, sa nating maramdaman ang katotohanan ng ating paniniwala sa Jesus ay buhay, ang Mesiyas ay nasa ating piling. Ano po? Totoo po, alam ko, marami sa atin ngayon ang nakadaranas ng bigat na sa aspetong pinansyal. Hindi ko alam kung nakapamalingke na, nakapag-groceries na ng inyong pang Noche Buena. Sino po nakapag-grocery ng pang Noche Buena, taas ng kamay? Wala. Napakahirap talaga ng Pilipinas. 20 pesos ang sako ng bigas ngayon. Sako lang, walang laman. No? Sako lang. With due respect, ano po, walang political color. Joke only. Go dito Sunday Yan, ano po. Sa totoo lang po, sinong nakapag-grocery na pang Noche Buena? Talaga? Wala. Hindi naman kami makikikain sa inyo. No? Ang daming activities this December 24. But anyway, di ba? Sino nakapamili na ng regalo para sa asawa? Taas ng kamay. Ay, kawawa ang mga asawa nyo. Nakapamili ng regalo para sa mga anak. Ayun, si ate. Sa anak po yan, sa asawa. Pareho. Wow, rich kayo Sa mga ina-anak, ay di lalong wala. 10, 15, 20. No? Pag kumandidato ko ng mayor sa inyong lugar, panalo ka. No? Sa dami ng anak-anak. Di ba? Daman natin mga kapatid yung bigat pinansyal ngayon. Di po ba? Pero, hindi yan dahilan para tayo maging malungkot, lulugo-lugo. Mahalaga, maganda, nakakatulong sa ligaya ang pera gastusin sa Pasko. Di po ba? Ako hipokrito. Pag sinabi kong bali walang pera sa Pasko, hipokrito ako. Pero, ang Pasko is not all about money. Ang Pasko is not all about material things. Di ba? Ang Pasko, it's all about Kristo. Kaya may Pasko, hindi dahil sa regalo, hindi dahil sa pera. May Pasko dahil kay Kristo. Yun. Di po ba? At yung Kristo yan, nandito na sa atin. Kaya huwag tayong uuwi ng lulugo-lugo. Hindi. Apa? Ipahayag natin sa ating buhay. Manalig tayo. No? Sa isa-isa, pakita natin sa ating relasyon. Ang Diyos, ang Mesiyas, nandito na. May isang kwento na nabasa ko sa pagganda ng homily. Isang monasteryo, no? Yung mga monghe, wala nang sigla sa kanilang buhay. Kaya yung monasteryo, parang malungkot na. Wala nang kagalakan, wala nang halakhak, no?
parang patay na halos, no? Yung mga mongheng matatanda, namamatay na. At wala ng mga batang pumapasok sa monasteryo. Yung pinaka-superior nila, yung abot nila, nangamba, ang magiging kinabukasan ng aking monasteryo, mamamatay na yata ito. So, sabi niya, nagkonsulta siya sa isang spiritual master, malapit lang sa kanila. At sinabi niya yung ganong sitwasyon ng monasteryo, Master, ang aking monasteryo ay malungkot na, wala ng sigla, no? Lulugo-lugo na, naghihingalo na. Hindi na maramdaman sa aming mga kapatid, no? Ang tunay na kagalakan ng buhay Kristiyano. Sabi niya, lumapit ako sa inyo ngayon, Master, para humingi ng suggestion ano ang dapat kong gawin para muling mabuhay ang aming monasteryo. Yan. Sabi nung abot, meron po ba kayong sabihin sa akin? Meron ba kayong suggestion sa akin na dapat namin gawin? Tumahimik lang yung spiritual master at sinabi dun sa abot, wala akong masasabi sa inyo, wala akong suggestion sa inyo. Isang bagay lang, isipin ninyo na ang Mesiyas ay isa sa inyo. So umuwi yung abot sa monasteryo at sinabi sa kanyang mga kapatid na monghe, walang payo, spiritual master sa atin, walang suggestion. Sinasabi niya sa atin, ito, ang Mesiyas ay isa sa inyo. Mula noon, yung mga monghe nagsikap ipakita sa isa't isa yung pag-alaala, yung pangangalaga, paglala ng oras, no? Kapatawaran sa isa't isa. Pinakita niyo, no? Yan. Muli nilang pinagibayo, no? Ang diwa ng aral ni Kristo sa monasteryo. Dahan-dahan, muling nabuhay ang sigla sa loob ng monasteryo. Dahan-dahan, marami ng mga bagong aplikante ang lumalapit sa kanila. At dahan-dahan, muli, yung mga tao, pilgrims, ay pumupunta sa kanilang lugar. Nabalik ang buhay at sigla sa monasteryo. Yun lang mga kapatid, tapos ng kwento. Na? Mga kapatid, maaaring ganyan din ang sitwasyon sa inyong bahay. Di ba? Isipin ninyo, si Jesus, ang Mesiyas, ay isa dyan sa bahay ninyo. Muli ninyong ibalik, mag-asawa, mga anak, magkakapatid. Ibalik ninyo ang pangangalaga, ang pag-alaala, ang pag-asikaso, ang pagpatawad upang unawa sa isa't isa. At palagay ko, kahit kayo magsasalo sa isang loaf ng bread sa Pasko at isang Coca-Cola. Meron pa komersyal ang Coca-Cola, no? Wala na akong komisyon doon, no? Palagay ko, mga kapatid, may sigla ang Pasko. Amen? Tulog na sila. 1, 2, 3. Nice. 1, 2, 3. Hashtag cheer up. Yan. Believe Christ is alive in your midst. Pangalawa, mga kapatid, cheer up. Share lovingly. Share lovingly. Po, sa gospel, ano sabi ni Juan Bautista sa mga tao? Yung mga maniningil ng buwis, huwag kayong sumigil ng sobra. After, may sweldo kayo, di ba? Wala nang tongpats. Walang tongpats. Sa mga sundalo, huwag kayong mangikil. No? Huwag extortion. Huwag kayong mang-abuse ng kapangyarihan. Huwag kayong manakot. May sweldo kayo. Be contented.
Yung ibang tao, sabi niya, kung mayroon kang ekstrang damit, share mo sa iba. Kung ekstrang pagkain, share mo sa iba. Di ba? Ito po ang nasabi sa atin, how to be joyful this Christmas. No? Share lovingly. Be generous. Hindi inaasahan sa atin ang heroic virtue, heroic deeds this Christmas. Hindi. Dito lang din sabi ni Jesus, ang mayamang binata, iwanan mo lahat ng mayaman. Sumunod ka sa akin. Hindi nang demand ni Juan Bautista. Ha? Di ba? Not that heroic virtue, heroic act, no? Something great, spectacular, significant. Simple lang. Ha? Learn how to share lovingly. Ha? Kaya nga, ang inaasahan sa atin, to be cheerful, joyful these days ay, ano ba yung compassion? Pakita mo sa iyong kasambahay, sa mga tao sa paligid mo. Ano ba yung actual love? Padama mo sa kanya. Na? At mahalaga ngayon, yung ating social awareness. Social awareness. Alam ba natin yung ating katabi, yung kanilang needs? Kaya nga joyful. J, Jesus. O, others. Y, you. Yan ang joy. Yan ang kulay pink. Diba? Jesus, others, and you. Diba? Hindi ka nag-iisa sa mundo. Yan, social awareness. Sa family, sa trabaho, sa ating paligid. Sabi ni Mother Teresa, walang taong napakahirap na walang may bibigay. Gaano ka bang kahirap, meron ka may bibigay. Walang taong napakayaman na hindi nangangailangan ng anong bagay. Ha? Kahit meron kang 125 million, 1 milyon, no? Meron ka pa rin pangailangan sa buhay mo. Walang taong so rich that he needs nothing at all. Ha? Walang too poor na walang may bibigay. Isang kwento lang, isang kwento. Yan. Isang kwento. Panahon ng bagyo, malakas. No? May mag-asawang mahirap. No? Yung kanilang bahay, halos wasak na. Yan. No? At sa kanilang kahirapan, wala silang masilungan. Pero nung gabing yung kalakasan ng bagyo, meron silang narinig na iyak ng bata sa kanilang pintuan. Akala nila pusa, pagbukas bata pala. So kinuha ng bata, no? At nadama ng mag-asawa, iniwan yung bata sa kanilang pintuan. Tumingin sila sa paligid, wala ng tao. So, kinuha na nila yung bata, no? Yan. Paghawak ng nanay, ng babae, parang mainit yung bata, no? Yan. Wala silang gamot. Ano kailangan may ibibigay? Ha? Tama-tama, nagsasaing sila. Yan. Alam niyo yung alam niyo yung po, yung sabaw ng kumukulong sinaing. Yan. Po. Yan. Walang gatas, walang gamot. Yun ang kanilang pinalamig ng konti, dandahan pinainom sa bata. Ha? Kung may sakit pa yung bata, ano ka lang magagawa? Wala. Malakas ang ulan, may bagyo. Wala. Ha? Sa madaling kwento, nabukasan, wala ng bagyo, yung bata, sila na-rescue, nadala sa doktor, nakita ng doktor ba? May lagnat yung bata. Ha? Yan. Giniginaw yung bata. Pero, kwento-kwento, ganon-ganon. Sabi nung doktor, mapalad po ang batang ito at napunta sa inyo. Kahit kayo mahirap at wala, salamat po sa na ipinainom ninyo sa bata at salamat po sa init ng katawan na inyong pinadama sa bata. Siya po ay naligtas.
Yun lang po, tapos ng kwento. No? Mga kapatid, gaano ka man kahirap, meron at meron kang ibabahagi. Gaano ka man kayaman, meron at meron kang pangailangan. Social awareness. Learn to feel compassion. Act the love you have. No? See people around you. Compassion, actual love, and social awareness. Yan po, mga kapatid. No? Yan dahilan kung bakit sinasabi ni Juan, yan, pagbabalik loob, yan natin maramdaman ang diwa ng linggong ito, ang diwa ng kagalakan. Amen? 1, 2, 3. And hashtag cheer up. Na pa? Nagpasalamat tayo sa misang ito. At Kristo, sa komunyon ating tatanggapin ang salitang binigay ng simbahan sa atin, maging inspirasyon natin, no? Para maging magagalak ang ating buhay. Huwag tayong malungkot. Inyong tignan ang sitwasyon sa tahanan ninyo, di man material na bagay, baka oras, pakikinig, baka makatulong sa inyong kapwa. Bagong ideas ninyo, no? Makakailangan ng inyong kasama sa trabaho. Di ba? Yung concern, pagpapalaga, baka kailangan nila. So sana po, walang uuwing malungkot mamaya. Pwede? Lahat uuwing nakangiti at may sigla. Okay? One more time. 1, 2, 3. Hashtag cheer up. Ating pong ilahad ang ating panampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaok sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa gitna ng paghihirap sa buhay, kami sumasamo sa iyo, Ama, upang patuloy kami kumapit at manatili sa wagas sa pag-ibig, kagalakan sa piling mo lamang matatagpuan. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Bigyan mo nawa ng karunungan at banal na pagkatakot sa Diyos ang lahat ng namumuno sa simbahan upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may galak, kapayapaan, katarungan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal, naway isantabi ng mga naglilingkod sa pamahalaan ang kanilang mga pansariling interes at mga munting hinaing upang maakay nila ang kawang kanilang pinagsisilbihan tungo sa pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Patuloy nawa kaming manabik sa iyo, O Diyos. Masumpungan ka nawa namin sa taimtim na panalangin at pagkakawang gawa, lalong-lalo na sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Pagalingin mo nawa kaming mga nangangailangan ng paghilom.
sa gunita, damdamin, katawan at kaluluwa, upang maging karapat-dapat kaming magpuri sa iyo ng may galak sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Salubungin mo nawa sa kagalakan ang aming mga kapatid na yumao at ihatid sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, tulutan mo ng kagalakan ang aming puso. Ama, tulutan mo ng galak ang aming mga puso. Bigyan mo ng may awa ang aming mga abang pagsusumamo upang matagpuan kaming karapat-dapat sa pagdating ni Kristo, sapagkat sa piling niya magiganap ang kagalakan ng aming puso, siyang nabubuhay, nag-aaring kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Umalang kayo mga kapatid, at paghain ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tama naming lumikha, magayon nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa binigay ng iyong anak at napakinabang sa iyong pagtabos sa aming lahat. Pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pa sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang Kanyang pagsilang ay pinanabikan ng mahalabaring Kanya ng tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya nilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang. Kami nanabig at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, isawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob nito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun naman, nung matapos ang hapunan, niwa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot ang kalis, kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At nialay namin sa iyong tinapay, nagbigay buhay, ng kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa o magitan ng Espiritu Santo. Ang malingap mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayo tumawag sa ating Ama sa panalangin, tinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo. Sumasalangit ka sa marilalang sa amin ang kaharian mo, sundin mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon. At huwag mo kami
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, kalayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungin mong aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Natin pong ibigay sa ating mga kapatid ang tanda ng kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan sa libutan, mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tapos 3, 4. Ay, 5. Wala palang 4. Wala palang 4.
lalaki sinilang ang buwan, sa sabsaban siya'y nakayulay. Nagpahayag ang mga anghel, walhati sa Diyos. Isang dalaga'y maglilihim, at ang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalaga'y maglilihim, at ang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Isang dalaga'y maglilihim, at ang lalaki ang sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, Emmanuel. Ang lugar na sa atin ang Diyos, na sa atin ang Diyos, na sa atin ang Diyos. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. Tayo po ay manalangin. Ama namin mapagmahal, ang nagsaluhan namin ngayon sa ikapagpatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawa kayo maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo sumandali para sa ilang patalastas. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa kapakanan ng mga seminarista ng Diocese ng Imus. Tuwing Sabado sa ganap na 12 ng tanghali, mayroong pagbabasbas sa mga may sakit. Para po sa ating schedule ngayong simbang gabi, Misa de Gallo, makikita po ito sa FB page ng ating parokya at sa tarpaulin sa may harapan ng simbahan. Sa mga nagnanais na maglingkod bilang extraordinary ministers of the Holy Communion, mangyaring makipag-ugnayan sa opisina ng parokya. Mensahe ng pag-asa. Ngayong taon ng Hubileo at bilang manlalakbay ng pag-asa, Pilgrims of Hope.
Maaari ninyong isulat ang inyong mensahe ng pag-asa para sa inyo at sa inyong pamilya at mga kaibigan sa parchment paper na aming ilalakip sa kalapati ng pag-asa at ilalagay sa Christmas tree sa santuaryo ng simbahan. Isasama sa ganitong mga paraan ang inyong mensahe sa mga panalangin ng sambayanan. Tanglaw ng pag-asa, may mga oil lamp din po na magsisilbing tanglaw ng inyong pamilya sa buong nobina ng simbang gabi. Pasalamat sa kaarawan ko, handog kay ninyo. Maaari po ninyong isulat sa sobre ang inyong pangalan at kaarawan upang maisama sa intensyon ng misa at ilalagay sa FB page ng ating parokya. Mayroon din po tayong mga Christmas balls na maaaring ialay sa offertory na aming isasabit sa mga Christmas tree. Hinihikayat po ang lahat na mag-alay ng mga delata, kape, asukal, gatas at iba pa na ipamamahagi sa mga kapatid nating nangangailangan. Inaanyayahan po kayong mamili sa ating holiday bazaar. Pinakikiusapan ang lahat na huwag mag-iiwan ng anumang basura sa loob at labas ng ating simbahan. Maraming salamat po at patuloy nawa tayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen ng Lourdes. Tumayo na po ang lahat. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakiisa sa ating pagdiriwang na po, maging mga taga-Tagaytay man o mga dayo sa lugar na ito. Pwede bang malaman kung sino mga dayo sa lugar na ito ngayon? Taas po ng kamay. Yan. Meron tayong camera. Paglabas nyo dyan, bibigyan kayo jacket. Baka manghingi nga sila, wala tayong pambigay. Sa inyong lahat, salamat po, ano? At sana po ang aming lugar, ang parokya ng Mahal na Birhen ng Lourdes, ay makatulong upang niyo matagpuan, kagalakan, kapayapaan, kagalingan, spiritual man upang katawan. Na po, naway patuloy kayong pagpanalangin ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. At tulad na binabanggit ko kanina, mga kapatid, sana walang uuwing lulugo-lugo. Walang uuwing malungkot. Uwi tayong masaya, may sigla, nagagalak. Dahil ngayon ay Joyful Sunday. Christ is living in us, with us, and lovingly share what we have. Muli, taas ang kanang kamay, sabihin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Cheer up. Yan. Hashtag cheer up. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Sama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
ating